Ito si Neneng B, ang isang batang mag-aaral at isa na ring negosyante. Hindi niya alintana ang pagod at ang hirap basta makatulong lang sa kanyang pamilya para naman maihawon sa kahirapan. Hello everyone! Ako nga pala si Jan at ngayong video nga pupunta tayo sa Jones Bridge. Pero guys, bago tayo magpunta ng Jones Bridge, kailangan ko muna asikasuhin itong mga alaga kong aso. As a poor parents, alam nyo naman na responsibilidad ko itong mga alaga kong aso. Mahirap kasi pag nalipasan sila ng gutom, baka magkaroon sila ng sakit. Kadalasan kasi itong mga alaga kong mga Shih Tzu, pag nalipasan, talaga naman magsusuka ng dilaw, magsisuka ng puti. So, mahal pa naman po magpabet. I'm sure, kayo rin guys, kapag aalis kayo ng bahay at walang may iwan, I suggest ilagay nyo sa cage yung mga alaga nyong aso para naman hindi sila kung ano-ano yung kukut-kutin at baka magkasakit o kaya kung ano yung makain nila at malunok nila. So sa akin, for protection lang naman kung bakit naka-cage yung mga alaga kong aso. Kasi tabi lang kami ng kalsada at maraming mga sasakyan. At ako naman ang may kasalanan kapag sila ay nakatakas na kulungan at nasagasaan. At marami rin nagsasabi bakit ko daw kinukulong yung mga alaga kong aso, kawawa naman daw. Itong mga alaga kong aso, kailangan kasalagsan ng ikulong kapag walang tao sa bahay. Lalong-lalo na kapag aalis ako kasi walang magbabantay sa kanila. For safety purpose nga, ika nga. Pero minimake sure ko, pag aalis ako, nalinis ko na yung kulungan nila. Napakain ko na rin sila at nalagyan ko na rin yung tubig nila. Importante na meron silang tubig, lalong-lalo na pag mainit ang panahon. At pag nagawa ko na nga itong mga to, pwede na tayong umariba. Pero itong mga alaga kong aso, pinapakain ko to 2 times a day. Pero napapansin ko kapag ayaw nila at hindi nila nauubos yung pagkain, ginagawa ko once a day. So tara guys, ano pang hinihintay nyo? Let's go! Ngayon sa Jones Bridge, punta tayo kay Neneng B. So hanap tayo ng kakainan. Ang cute din ng mga kainan dito pag nakita nyo sa ilalim ng tulay. Para siyang pugon.
nga rin guys, kumain din ako dyan sa value meal ng 139 pesos. Pero bad experience sa akin yan guys. Mamaya ako sasabihin. At tinikman ko rin pala tong baked sushi rito. At may mga sushi nga sila rito at saka yung Milo. Bibili rin tayo yan para matikman natin. So dito guys, yung tindahan dito, nag-open sila or nag-operate sila ng alas 4 ng hapon. At natatapos naman sila ng 12 midnight. At dito nga pala guys, sa Jones Bridge, sa may Esplanade, napapansin ko rito, marami talagang tao dito pag Friday ng gabi hanggang Sunday. Pagdating naman ng weekdays, medyo onti lang talaga yung mga taong nagpupunta rito. At dito pala guys, yung kanilang big sushi nasa 150 pesos at yung mga sushi naman nila na mga nakaroll ay 170 pesos at yung Milo naman nila ditong tinitinda na may kasamang yellow parang thick Milo is 85 pesos. Nyo? 150. Pati itong mga sushi nyo? Ito? 170, 100. 170, 100. Mga vegetables, tapos ito naman 150. Rito. Parang ano lang, Milo lang, tapos yellow, leche flan, ganito lang siya. Yung leche flan niya medyo brown na yung laman. Ayan, ganyan. Dito guys, ano, buy one take out, 180 dalawa. Pag isa lang, 85 pesos, 150 dalawa. So, Milo, yellow, leche flan, tsaka onting sagu, pearl. Yan. So, yung binili ko guys, meron siyang kasamang nori. Ayan o. May dalawa na siyang nori. Mukha naman siyang masarap. Ayan, may kasamang nori, dalawa. Yung ganito pala guys, 150 yung isa mabibili nyo rito. Dito sa may Milo. Naka-foil to eh. Ayan o. With rice na pala to. 150. May rice, may ham, at saka may cheese. Masarap din siya. 150. Try natin yung isa. Ito iba naman yung amoy niya. Same lang din siya ng price, 150 dito. Ito na naman yung flavor nito. Alam mo, parang kumain ka lang ng century tuna na may rice, na sticky rice, tapos may kasamang mayonnaise tsaka cheese. Ganun yung lasa niya. Marami rin bumibili sa kanila eh. Oh, ayan oh, yung may Milo. Mas gusto ko tong tuna kumpara sa isa, sa ham.
Hmm? 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 Pag maalat. Thick Milo version nila dito. Sakto lang yung tamis. Hindi masyado matamis. Matabang. Pero okay na ito sa akin. Sabi mo kita raw, paano na-use na naripayan mo nga eh. Anong sabihin mo sa kanya? At next stop natin, nakakainan itong value meal na 139 pesos, ulam and only rice kuno. So ngayon naman guys, kung nakikita nyo, napakadami talaga ninyong ulam na pagpipilian at halos lahat ay puro karne talaga. Bakit naman kasi sa dami-dami ng ulam, ang pinili ko pa ay yung fried chicken ulit. Mahilig talaga ako sa fried chicken kahit kay Diwata. Ito talaga yung binibili ko, fried chicken with rice. Pero dito, sasamahan ko rin siya ng tosilog. Umorder kayo sa kanila, may kasama na palang free water na 330 ml yung water nila na Nature Spring. Marami rin naman tao sa kanila. Yung mga marami ginagawa, di ba? Yung mga tambay-tambay nakalabas yung shirt. Di ba? Ang daming kalat guys, pasensya na. So meron tayo ngayon tosino at saka fried chicken. Binili ko rito sa may Jones Bridge. Try natin ito nila. Kain po tayo. Yung tosino nila, yung nabibiling per kilo, ganon. Sila nag-rent ng camping chair. Ito na kay Neneng B.
Wala ngayong pila kay Neneng B. Ayan si Neneng B, oh. Si Neneng B. Neneng B, oh. Ano na pala, may ham. Alam nyo ba, mabait lang talaga to si Neneng B. Kaya kahit papaano, talaga namang nabibless siya. More blessing to come sa'yo, Neneng B. Kahit pagod na yan talaga, talagang tumutulong yan sa pamilya niya magtinda. Si Neneng B po ay isang estudyante rin at normal na bata. Pero mataas ang pangarap, kaya lahat gagawin niya para unti-unti maabot yung kanyang pangarap. Alam niyo naman yung mga kabataan ngayon, di ba? Yung mga kabataan ngayon walang ginawa kundi tumutok sa kanilang mga cellphone, tumutok sa computer. Pero ito si Neneng B, she know how to handle stress and then time management din yung kailangan niya. Alam nyo naman, hindi lang isa yung branch ni Neneng B. Meron siyang 4 na branch na yata kung hindi ako nagkakamali. At ang maganda niyan, meron na rin siyang branch sa may Sampaloc, Manila. Sa may bandang dulo lang katabi lang ni Kapitan Burger. At napansin ko, kaya rin ako nagbo-voice over ngayon dahil itong nani ni Neneng B ay talaga naman, Diyos mio! Kapag nakikita akong nagbablog, hindi naman ako naka-live, pero parati niyang nilalakasan yung music. Alam nyo naman guys, ang music dito sa YouTube ay copyright. Lalo na kapag itong mga kanta na to ay sikat. At kaya naman guys, kung magpaplano kayo mag-vlog katulad ko, talaga naman iwasan nyo yung copyright music. Dapat mamili kayo ng tamang kanta or song na pwede nyong i-background sa mga video nyo na hindi kayo makaka-copyright at hindi naman masasayang yung pag-i-edit nyo na i-upload nyo dito sa YouTube channel nyo. Mahaba kasi tong kainan na to eh. Tignan nyo nga, ang dami ko nang nabiling pagkain dito. May nabilan pa ako rito na pagkain na kaganina na fried chicken. Na yung pagkagat ko pa lang ng fried chicken, isang kagat pa lang guys ng fried chicken ha. Ano na siya, luma. Ganun yung lasa niya. Buti na lang pinalitan nila ng ano, ng tapa. Yun. Just me, yung Marimar. Pero ang maganda nun, pinalitan naman nila. So ganito pala dito ngayon sa ano, sa mga tindahan dito. Ayan kay Neneng B kung nakikita ninyo. Maya maya dadayuhin din niya ng mga tao. Ayun na nga, dumadami na rin yung tao. So ayan na guys, kailangan ko na umuwi. Pauwi na tayo, pabalik ng Carriedo. Kasi iniisip ko yung aking alagang aso na si Rabia. Ayun ako rito sa may ihawan na yan, dito sa Jones Bridge. Ayan, so rate natin ha, 7 out of 10 sila. Nung sausawan ko hindi binigay, ako pa yung kumuha ng order ko, ako pa kumuha ng pagkain ko, nag-aantay ako, hindi man lang binigay. And that's for today's vlog guys. So please support my YouTube channel guys. Subscribe and don't forget to hit the notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod nating panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. And if you have a question or suggestion, mag-comment lang kayo and then sasagutin natin sa abot ng aking makakaya. At kung meron pa po kayong masasuggest na magandang puntahan at kainan, comment nyo na lang guys. At maraming salamat po sa mga nanood, like and share. God bless you all po. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!